Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Welcome po sa inyo dito sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Tayo po ngayon ay nasa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pagsasama-sama sa banal na Eukaristiyang ito, ipinapaalala ng Diyos ang hinggil sa pagtulong sa kapwa. Nawa, magkaroon tayo ng bukas sa kalooban, bukas sa mga kamay, upang makapag-abot lalo tigit sa higit na mga nangangailangan. Kaya taminin po muna natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, awan mo kami, awan mo kami. Panginoon, awan mo kami, awan mo kami. Kristo, awan mo
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluyin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa amin ay inilaan upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Siyon. Kahabag-habag kayo na nahihiga sa magagarang kama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan. Habang nagpapakabusog sa masasarap na pagkain, lumilikha pa kayo ng mga awit sa saliw ng mga alpa, tulad ni David. Sa malalaking mangkok na kayo umiinom ng alak, at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang darating na pagkawasak ng Israel? Hindi. Kaya nga kayo ang unang ipatatapon, matitigil na ang inyong mga pagpipiging at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin. Ang Panginoon Kaluluwa ko iyong purihin. Ang Panginoon Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangugutom. Kaluluwa ko iyong purihin. Ang Panginoon Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin. Ang Panginoon Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas pinipigil niya. Kaluluwa ko iyong purihin. Ang Panginoon Walang hanggang hari ang Diyos na puon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Siyon. Kaluluwa ko iyong purihin. Ang Panginoon Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Ikaw na nalingkod ng Diyos, sikapin mong mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kamuan.
Gawin mo ang buo ng makakaya sa pakikibaka, alang-alang sa pananampalataya, at kakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Yamang dyan ka tinawag ng Diyos, nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay, at sa ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y ihahayag ng mapagpalang Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang hanggang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ni numan. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tad-tad ng sugat, na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At dooy, nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, anak, alalahanin mong nagpasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy, inaaliw siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ng isang malaking bangin, upang ang mga narini ay hindi makaparian, at ang mga nariyan ay hindi makaparini.
At sinabi ng mayaman, kung gayon po, Amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyong papupuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila, at nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Pakinggan nila ang mga iyon. Hindi po sapat ang mga iyon, tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalik na nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa inyo pong lahat na naririto at nakikibahagi sa ating banal na pagdiriwang, sa mga sumasama po sa atin sa pamamagitan ng ating Facebook Live, sa inyo po, mga minamahal naming mga peregrino ng pag-asa, lalo tigit ngayon pong nagdiriwang tayo ng taon ng Hubileo, muli, magandang umaga sa inyong lahat. Kapag ang isang tao na hindi naman ganoon kayaman, sumakit ang ulo, sasabihin niya, parang ako'y naliliyo, parang ako'y nasusuka, parang umiikot ang aking paligid. Sasabihin ng iba, nako, hangover lang yan. Pero kapag ang isang mayaman nagsabi na siya ay nahihilo, parang umiikot ang kanyang patingin, ang sasabihin niya ay, I think my vertigo is attacking. Kapag ang isang tao medyo nangangati, ang sasabihin, nako, galis lang yan. Pero kapag ka mayaman ang nangangati ang katawan, ang sasabihin, ito daw ay rashes. Kapag ka ang isang mahirap, hindi maganda ang postura ng katawan, ang sabi ng iba, nako, yan ay kuba. Pero kapag ang isang mayaman, ang sasabihin, yan ay may scoliosis. Mga minamahal kong kapatid, there seems to be discrimination in life. Bakit parang katanggap-tanggap sa lipunan kapag ka ikaw ay mayaman? O kapag ka ikaw ay nakaaangat sa lipunan? At para bagay kung ikaw ay iniitsapwera kung ikaw ay nasa mababang antas ng iyong pamumuhay? Sa araw pong ito, sa ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, binibigyan tayo ng ating Panginoong Hesus ng isang makapangyarihang kwento. This is about the story of the rich man and Lazarus. Ang mayaman, namumuhay ng marangya, naroroon sa kanyang bahay, nakadamit ng magagara araw-araw, kumakain ng masarap sa tuwi-tuwi na, samantalang heto, si Lazaro, tadpad ng sugat, nakahiga sa tarangkahan ng bahay, umaasa na may nalalaglag na mumo mula sa hapag ng mayamang ito upang may makain. Two worlds apart. Isang mayaman, isang mahirap. Nagpatuloy ang kwento ng dalawang ito. Pareho silang namatay. Itong si Lazaro na mahirap, dinala sa piling ni Abraham sa langit. Habang itong mayaman, napunta sa paghihirap. Mga minamahal kong kapatid, hindi ko po sinasabi na kapag ka kayo mayaman, automatic, doon ang punta. Hindi po, no? Hindi po. Bibigyan po nating linaw yung mensahe ng mabuting balitang napakinggan natin sa umagang ito. Unang bagay, hindi kasalanan ang kayamanan. Ang kasalanan ay yung pagiging bulag sa kapwa. Hindi sinasabi ng parabola na ang mayaman ay otomatikong masama. Maraming tao ang pinagpapala naman ng kayamanan pero may busilak na kalooban.
Ngunit dito, ang malaking kasalanan niya ay hindi dahil siya ay may pera, hindi dahil siya ay may magandang mga ari-arian, hindi dahil siya ay nagsusuot ng magagarang damit, kundi dahil siya'y kulang, kapos, o pwede natin sabihin walang awa, walang pakialam sa nangangailangan. Hindi niya pinapansin si Lazaro. Si Lazarong kaharap na niya. Si Lazarong nakikita niya sa tuwi na nasa harapan ng kanyang pintuan, ngunit hindi niya nabibigay ang kanyang pangangailangan. Mga minamahal kong kapatid, ang nais ibahagi sa atin ng mabuting balita ay hindi tungkol sa kung ano ang mayroon tayo, kundi kung ano ang kaya nating ibigay. Hindi natin pwedeng sabihin, wala naman ako, mahirap naman ako, kapos naman ako. Dahil binibigyan at binibiyayaan ka pa rin ng Diyos. The question may be, what can we give up for others? What can we give for others? Sa unang pagbasa, balikan natin, pinupuna ni Amos yung mga makasarili at yung mga kampante. Ano ang sabi dito? Walang pakialam sa kapahamakan ng iba. Ang mensahe, ang kaginhawaan ng ilan ay kadalasang may kasamaang pagkakalimot sa hirap ng marami. Tingnan po natin ang nangyayari sa ating lipunan. Yung mayayaman, patuloy na yumayaman. Yung mahihirap, patuloy na naghihirap. Ano ang ginawa ng mga mayayamang ito para tulungan yung mga mahihirap? Maaaring itong mga mayayaman paulit-ulit, patuloy pa rin ang pagkamkam ng yaman upang sila'y umangat. Pero sila'y nagbubulag-bulagan, na sila'y may natatapakan, na sila'y may nasasagasaan, na mayroon silang nananakawan. Sa ikalawang pagbasa, nakita natin na inuudyok tayo para sa kabanalan. Inuudyok tayo sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kahinahunan. Hindi tayo tinawag para maging mga taong hindi nakikita ang kapwa, kundi nawa mamulat tayo para sa pagsasakripisyo para sa iba. Mga minamahal kong kapatid, ito ang unang hamon sa atin ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Tandaan, hindi kasalanan ang kayamanan, but the love for money may be the root of all evils. Hindi kasalanan na magkaroon ng magarang tahanan. Hindi kasalanan na magkaroon ng malawak na lupain. Hindi kasalanan na magkaroon ng magarakang sasakyan. Ngunit nawa, mamulat din tayo sa pagtulong sa pangangailangan ng iba. Ikalawang bagay, ang hamon ni Jesus, tayo'y maging tulay ng awa at pakikipagkapwa. Sa ating buhay ngayon, marami tayong tinatawag na mga Lazaro. Kapos, walang kakayanan, hindi lamang sa anyo ng material na kahirapan, kundi sa kahirapan ng pag-ibig, sa kalungkutan, sa karamdaman, inaasam yung pagkalinga, inaasam yung pakikipagkapwa. Ay mga kapitbahay tayo, mga kaibigan, mga kamag-anak o mga kasamahan sa trabaho na tila hindi natin pinapansin. Tila ine-etsapuera natin. Paano natin matutugunan ang pangangailangan ng mga taong ito? Unang bagay, nawa tayo'y matutong makakita. Baka bukas ang ating mga mata, pero tikom ang ating mga puso. Huwag nawa tayong maging bulag sa pangangailangan ng iba. Ang hunang akbang ay pagkilala sa pangangailangan ng iba. Hindi dahil sila'y nakakasagabal, hindi dahil sila'y nakakadiri, hindi dahil sila ay kinakalimutan ng lipunan, kundi ito'y karapat-dapat na makita. Ikalawa, makiramay. Huwag tayong manahimik lang.
Gamitin natin yung ating oras, gamitin natin yung ating talento, gamitin natin yung ating talino, yung kakayahan upang tayo makapaglingkod. We cannot say that we do not have dahil binigyan ka ng Diyos ng kakayanan. Give your time, give your efforts, give your resources, give your talents, give your skills. Kahit ikaw ay kapos, meron ka pa rin pwedeng ibigay. E di oras, e di talento, e di pagsasakripisyo. At yan, ang ikatlong bagay, learn to sacrifice. Kahit maliit, basta't galing sa puso. Ang simpleng pagbibigay ng panahon, ng suporta, ng donasyon, ng pakikinig sa pangangailangan ng iba, it becomes big. Ito'y nagiging makabuluhan. At kahuli-hulihan, ikaapat na bagay, tayo manalig sa Diyos. Huwag tayong umasa sa ating sariling kakayanan dahil kulang ka, kulang tayo. Ang tunay na pagpapalay ng gagaling sa Diyos at ang buhay na iniaalay para sa kapwa ay buhay na may saysay. Mga minamahal kong kapatid, ngayon pong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon, hindi sapat na tayo ay katoliko lamang sa salita. Katoliko ako, sisimba ako, magdarasal ako. Kailangan yung ating pagsimba, kailangan yung aking pagdarasal, kailangan nito'y may bunga. Bunga sa pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa. Baka, sa araw na ito, mayroon tayong mga kilalang mga Lazaro sa ating paligid, kaibigang nagugutom sa pagmamahal, kakilalang naghihintay sa pangangailangan, sa pagkalinga, kapitbahay na nangangailangan ng tulong, huwag na nating ipagpaliban pa. Huwag mo nang ipagpabukas pa, tulad ng sinabi ni Abraham sa mayaman sa mabuting balita, nagpakasasa ka na noong ikaw ay nabubuhay. Patuloy ka nawang makinig sa Diyos. Patuloy ka nawang makinig sa mga kautusan. Ang salita ng Diyos, ang kanyang mabuting balita, ang kanyang mga ipinag-uutos ay patuloy na nagpapaalala sa atin ng bagay na iyon. Maging makatao, maging makatarungan, at patuloy na gumawa ng kabutihan. Mga minamahal kong kapatid, muli, ngayong linggong ito, hindi usapin kung ano ang meron ka. Hindi ang issue ay kung mayaman ka o hindi. Ang issue ay kung ano ang kaya nating ibigay. Hindi natin pwedeng sabihin tayo kapos. Hindi natin pwedeng sabihin tayo wala. Dahil lagi at lagi na tayo may magagawa. Lagi at lagi na mayroon tayong maiaambag. Nawa, mapukaw ang ating mga puso. Mamulat ang ating mga mata. Mabuksan ang ating mga kamay sa pagtulong sa pangangailangan ng iba. Pagpalain nawa tayo ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, ng may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ipinahihiwatig sa atin ng Diyos ang ating buhay at anumang kayamanan ay sa Kanya lamang nagmumula. Sama-sama nating hingi ng mga biyayang makakatulong sa atin sa pagtugon sa Kanyang kalooban. Ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan,
at sa mga hinirang na mamuno rito, ang banal na Papa, lahat ng mga obispo at mga pari, upang ang pagkakamit ng buhay na walang hanggan ang magpatatag sa pananampalatayang iniaral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa, upang ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan ng Diyos ang lumukob sa sanlibutan at nawa magkaroon ng kamalayan ang mga mamamayang bansa na maipamahagi ang kanilang kayamanan sa mga naghihikahos na bansa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga dukha, mga walang tirahan at hanap buhay, yaong may sakit at nasa bilangguan, upang ang mamuhay sa katuwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagtitiis, at kaamuan, ay maging daan nila upang makamit ang biyaya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating bumubuo ng sambayanang Kristiyano sa ating parokya, upang ang pakikibaka alang-alang sa pananampalataya, ang ariin nating yaman at nawa, maging bukas palad tayo sa pagkalinga sa ating kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang butihin, huwag mo nawang ipahintulot na mawalay sa iyo ang bawat nililikhang binigyan na mo ng buhay. Makatugon nawa kami sa iyong kalooban at ihatid mo kami sa tunay na yaman na matatagpuan lamang sa kaharian mong walang hanggan. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo ang aming Panginoon. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan
at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa amin ay umaagos sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pagiral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo yun ang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama,
Lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, di San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal tulad ni Santo Padre Pio na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa,
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang isasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. I sing with all my soul, with all my might, with all my heart. But without love, if I give my life, not without love, I am If I understand the truth and all its fullness, but without love, I am nothing. If I run and lead my people to your presence, without Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na pakikinabang ay magdulot nawa ng kagalingan sa aming katauhan upang kami ay makatambal sa kalwalhatian
ng aming nilalahukan sa tiniis na kamatayan na amin ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala, Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang dambana sa inyong mga tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ng total collections na nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit
ng kagalingang mula sa Diyos. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 11 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis si Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, miracle robs at healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Naway pagpalain kayo ng makapangyarihan at laging nagmamahal sa ating Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglay ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon.